Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bukang liwayway, ang bawat himaymay ng tilang lino sa kamay ni Shenmo ay tila isang panata. Maingat niyang pinasadahan ng plansa ang bawat tupi ng unipormeng militar ni Gu Yuan, tinitiyak na walang kahit isang kulubot ang sisira sa danggal ng lalaking mahal niya. Sa loob ng 10 taon, ang mga daliri ni Shenmo ay naging pamilyar na sa magaspang na texture ng tela at sa nakapapasong singaw ng bakal, isang piping saksi sa kanyang pagpapakumbaba. Para sa huling pagkakataon, bulong niya sa sarili, habang ang dulo ng karayom ay mabilis na humahabi ng isang maliit na simbolo ng proteksyon sa loob ng kwelyo. Ang pulang sinulid ay tila patak ng dugo sa puting tela, isang lihim na pag-ibig na ibinaon niya sa kailaliman ng mga tahi. Hindi alam ni Gu Yuan na ang bawat hibla ng kanyang tagumpay ay hinabi mula sa mga gabing walang tulog ng kanyang asawa. Ang amoy ng ginisang bawang at bagong saing na kanin ay nagsimulang humalimuyak sa maliit na kusina, isang amoy na sumisimbolo sa tahanan. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang init ng pagmamahal ang pumasok, kundi ang isang hanging kasing lamig ng bangkay. Pumasok si Gu Yuan na may dalang kakaibang amoy. Isang matapang na halimuyak ng mamahaling pabango ng babae na hindi kailanman magiging pag-aari ni Shenmo. Ang kanyang mga sapatos na balat ay nag-iwan ng putik sa sahig na bago pa lamang nilinis ni Shenmo. Gu Yuan, nakahanda ng almusal mo. Ang paborito mong sinangag at mainit na sabaw. Malambing na wika ni Shenmo, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumurot sa bigat ng katahimikan ng asawa. Tumigil si Gu Yuan, ngunit hindi upang tingnan ang pagkain. Inihagis niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng hapag, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng mainit na sabaw sa kamay ni Shenmo. Hindi dumaing ang babae, kahit pa nag-iwan na ng mapulang marka ang init sa kanyang balat. Pirubahan mo yan, na yun din. Ang boses ni Gu Yuan ay walang emosyon, parang isang hatol ng kamatayan na binigkas sa gitna ng isang marangyang piging. Dahan-dahang binuksan ni Shenmo ang sobre. Ang mga salitang, kasunduan sa paghihiwalay, ay tila mga punyal na bumaon sa kanyang mga mata. Bakit, Gu Yuan? Bukas na ang araw ng iyong promosyon. Bukas ka na magiging ganap na koronel. 10 taon tayong magkasama sa hirap, at ngayong narito na tayo sa rurok. Eksakto, pagputol ni Gu Yuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang nanunuyot na mga kamay ni Shenmo. Magiging koronel na ako, isang mataas na opisyal, at sa tabi ko, kailangan ko ng isang babaeng marunong magdala ng karangalan, hindi isang asawang amoy sibuyas at laging nakayuko. You are a stain on my career, Shenmo. Isang mansa na kailangan kong burahin bago ako umakyat sa entablado. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay umalingaw sa isipan ni Shenmo, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Ang 10 taon ng pagsisilbi, ang pagtalikod niya sa sariling pangarap para suportahan ang ambisyon nito, ay itinapon na lamang sa basurahan dahil sa hiya. Sa labas, isang marangyang sasakyan ang bumusina. Isang babaeng nakasuot ng sedang pula, si Lin Chi, ay nakadungaw sa bintana ng sasakyan, may mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang babaeng amoy pranses na pabango. Ang babaeng ipapalit sa kanya sa harap ng buong hukbo. Ayaw kong makita ang mukha mo sa seremonya bukas. Umalis ka na sa bahay na ito bago lumubog ang araw. Huling hirit ni Gu Yuan bago kinuha ang unipormeng maingat na pinlansa ni Shenmo. Nang sumara ang pinto ng may malakas na tulog na yumanig sa buong bahay, naiwan si Shenmo na nakatitig sa malamig na sabaw. Ang porsela ng mangkok ay dahan-dahang naugoy sa gilid ng mesa hanggang sa mahulog ito at mabasag sa libu-libong piraso sa sahig. Hustong larawan ng kanyang pagkatao sa sandaling iyon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil. Ang mga luhang dapat ay pumatak
ay tila nag-apoy sa loob ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Hinahaplos ang isang maliit na peklat sa kanyang pulso, isang peklat na hindi nakuha sa kusina, kundi sa isang operasyong militar na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kinuha ni Shenmo ang isang maliit na device na nakatago sa ilalim ng hapag, isang bagay na hindi mapapansin ng kahit sinong ordinaryong asawa. Pinindot niya ang isang button at ang kanyang boses ay nagbago. Mula sa isang mahinang biktima, patungo sa isang otoridad na nakapanging ilabot. Target confirmed, ang pagtataksil ay hindi lamang sa pagsasama, kundi sa bansa. Ituloy ang Phase 1. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nagkalat na piraso ng porselana. Akala ni Gu Yuan ay itinatapon niya ang isang basahan. Hindi niya alam na kinalas niya ang kadena ng isang halimaw na siya rin ang lumika. Ang seremonya bukas ay hindi magiging simula ng kanyang vinkwang, kundi ang kanyang pampublikong pagbitay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nagtagal. Wala pang ilang oras matapos umalis ni Gu Yuan, ang tunog ng isang malaking sasakyan na huminto sa harap ng bakod ay naging hudyat ng simula ng isang panibagong kalapastanganan. Bumukas ang pinto at pumasok si Lin Chi. Dala ang isang aura ng tagumpay na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Ang kanyang mga hakbang, na likha ng mamahaling sapatos na may matutulis na takong, ay nag-iwan ng malalalim na marka sa puso ni Shenmo habang pinagmamasdan niya ang mga trabahador na nagpapasok ng mga maleta at bagong kagamitan. "Manang, pakitabi naman itong mga basurang ito." Boses ni Lin Chi ang bumasag sa hangin, puno ng tamis na may kasamang lason. Tinuro niya ang mga lumang dekorasyon na maingat na pinili ni Shenmo sa loob ng 10 taon. Masyadong masikip sa paningin. "I want this place to look modern, you know? Hindi yung parang museum ng kahirapan." Hindi sumagot si Shenmo. Nanatili siyang nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang kupas na apron. Pinanood niya kung paano hinablot ng isang lalaki ang plorera na regalo pa ng kanyang yumaong ina at inilagay ito sa isang itim na plastic bag. "Wait, what is this?" Lumapit si Lin Chi sa isang lumang cabinet at kinuha ang isang frame. Ang larawan ng castle ni Shenmo at Gu Yuan. "Oh my God! Look at your face here! Sobrang baduy!" Gu Yuan looked so miserable even back then. Sa isang iglap, binitawan ni Lin Chi ang frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa malamig na sahig ay tila isang hiyaw ng nakaraan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Gamit ang kanyang kanang paa, dahan-dahang dinala ni Lin Chi ang bigat ng kanyang katawan sa ibabaw ng mukha ni Shenmo sa larawan. Narinig ang tunog ng pagkadurog ng mga kristal. Pinuputol ang bawat alaala ng katapatang ibinigay ni Shenmo. "Oops, sorry, my bad." Tumawa ng mahina si Lin Chi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa reaksyon ni Shenmo. "Lin Chi, that's enough." Mahinang wika ni Shenmo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa ilalim ng lupa. "What? Are you talking back to me now?" Lumapit si Lin Chi. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal kay Shenmo. "Look at yourself. You're just a maid with a marriage contract that's about to expire. Huwag kang umasta na parang may halaga ka pa rito." Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit at kalawanging kahon na bakal ang itinapon ng isang trabahador sa labas kasama ng iba pang basura. Nang makita yon ni Shenmo, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Iyon ang tanging bagay na hindi dapat mawala. Dahan-dahan siyang lumabas at pinulot ang kahon mula sa putikan. Sa paningin ng iba, isa lamang itong lumang lalagyan ng biskwit. Ngunit sa loob nito, nakatago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang mga microchip, ang satellite communicator, at ang mga dokumentong magpapabagsak sa buong mundo ni Gu Yuan. Eksaktong pagpasok niya muli sa loob, naroon na si Gu Yuan, nakatayo sa gitna ng sala habang nakayakap sa bewang ni Lin Chi. "Gu Yuan, look! She's still holding on to some trash from the outside," sumbong ni Lin Chi habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Tumingin si Gu Yuan kay Shenmo,
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at disgusto. Shenmo, hindi ba't sinabi ko sa iyong umalis ka na? Why are you still here, making a mess? Wala pa akong matutuluyan, Guyuan. At least let me stay until tomorrow morning. Pagkatapos ng seremonya mo, pakiusap ni Shenmo. Isang taktika upang manatili siya sa loob ng radar at matapos ang kanyang huling misyon. Nagkatinginan sina Guyuan at Lin Chi. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Fine, pero huwag kang alis sa bodega sa likod. Ayaw kong makita ang anino mo sa main house. Lin Chi needs the master bedroom to prepare for tomorrow. Utos ni Guyuan, na tila ba hindi asawa ang kausap, kundi isang asong gala. And don't even think of stealing anything. My men are watching you. Bit-bit ang kanyang bakan na kahon. Dahan-dahang naglakad si Shenmo patungo sa madilim at maalikabok na bodega. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang mga numero at code ay nagsisimula ng mabuo. Habang naririnig niya ang tawanan ni Guyuan at Lin Chi mula sa itaas, nilabas ni Shenmo ang isang maliit na earpiece mula sa kalawanging kahon. Isinuot niya ito at narinig ang malamig na boses ng kanyang intelligence officer. Madam, the trap is set. Ang lahat ng transaksyon ni Guyuan sa mga dayuhang espiya ay nakalink na sa presentation screen ng auditorium para bukas. Huminga ng malalim si Shenmo. Ang alikabok sa bodega ay hindi na mahalaga. Ang lamig ng semento ay hindi naramdam. Sa dilim, ang babaeng amoy sibuyas ay naglaho at ang pinakadelikadong aswang sa ilalim ng gobyerno ay muling nabuhay. Good, bulong niya. Gusto kong makita ang mukha niya kapag ang korona na pinang-arap niya ay naging isang tali na bibitay sa kanyang leeg. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na sumisilip sa mga siwang ng lumang bodega. Ngunit ang amoy ng menthol at mamahaling pulbos ay nagbabala na kay Shenmo. Ang tunog ng marahas na pagkatok sa pintong kahoy ay hindi isang paanyaya, kundi isang utos. Pumasok si Nanay Ising, ang biyena ni Shenmo, na may hawak na tungkod na gawa sa nara. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang pag-angkin sa bawat pulgada ng lupang kinatatayuan ni Shenmo. Sa likod niya, nakasandal sa hamba ng pinto si Lin Chi, na tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Nandito ka lang pala, Shenmo, boses ni Nanay Ising, ay kasing gasgas ng tuyong dahon, puno ng kapangyarihang nakuha mula sa mga taon ng pagmamanipula. Akala ko ba ay nakaalis ka na? Bakit kailangan mo pang magmakaawa na manatili sa maduming lugar na ito? Nay, gusto ko lang po sanang makita ang huling tagumpay ni Guyuan bukas. Mahinang sagot ni Shenmo, habang nakayuko at tinitingnan ang kanyang sariling mga paa na wala ng sapin. Tagumpay? Ang kapal din naman ng mukha mo. Lumapit ang matanda at itinukod ang kanyang tungkod malapit sa daliri ng paa ni Shenmo. Huwag mong kalilimutan, Shenmo, kung sino ang kumuha sa iyo sa ampunan noon wala kang matuluyan. Kami ang nagpakain sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Utang na loob. Ang dalawang salitang ito ang naging tanikala ni Shenmo sa loob ng isang dekada. Ginamit ito ng pamilya ni Guyuan upang gawin siyang katulong na walang sweldo, tagapagluto na walang pahinga, at asawang walang boses. Nay, ginawa ko po ang lahat para sa pamilyang ito. 10 taon akong naglingkod. At iyon ay kulang pa! Putol ni Nanay Ising, habang dinuduro si Shenmo ng kanyang nangangatog na daliri. Tingnan mo si Lin Chi. Siya ang nararapat sa anak ko. Mayaman, edukada, at higit sa lahat, hindi siya isang pulubi na galing sa kung saan-saan. Huwag mong gagamitin ang paglilingkod mo bilang dahilan para manatili rito. You are just a shadow, Shenmo. At ang anino ay dapat mawala kapag sumikat na ang araw ni Guyuan. Lumapit si Lin Chi at may inabot na isang palanggana ng mainit na tubig kay Shenmo. Since mahilig ka namang maglingkod, why don't you do it for the last time? Hugasan mo ang paa ng biyenan mo as a sign of gratitude
bago ka tuluyang lumayas. Ang init ng tubig ay humahalimuyak ng amoy ng luyang nakababad, isang amoy na laging nagpapaalala kay Shenmo ng kanyang pagiging alipin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa semento. Ang lamig ng sahig ay bumaon sa kanyang mga tuhod, ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa. Habang hinahawakan niya ang kulubot na paa ni Nanay Ising, naramdaman ni Shenmo ang pang-inginig ng sarili niyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa palanggana ay tila isang segundong bumibilang patungo sa pagsabog. Diyan ka lang nararapat sa paanan namin, sabi ni Nanay Ising habang nakapikit, ninanamnam ang huling sandali ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, pirubahan mo ang lahat ng dokumentong iniwan ni Gu Yuan. Aalis ka rito ng walang dala. Kahit 1 sentimo, wala kang makukuha sa kayamanan ng anak ko. Ngumiti si Shenmo sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo. Ang kayamanang tinutukoy ng matanda ay ang dugong dumanak mula sa mga inosenteng sundalo na ipinagpalit ni Gu Yuan sa mga dayuhang espiya. Nang matapos ang ritual ng pagpapakumbaba, tumayo si Shenmo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging kasing talas na ng isang sundang. Pinanood niyang lumabas ang 2 babae na tumatawa. Iniisip na tuluyan na nilang nadurog ang espiritu ng ulilang kanilang kinupko. Bumalik si Shenmo sa kanyang bakal na kahon. Isang pulang ilaw ang kumikislap sa kanyang satellite communicator. Isang mensahe ang lumabas. Colonel, the evidence of treason is 100% verified. The public broadcast is synchronized. Waiting for your signal for the final execution. Hinaplos ni Shenmo ang kanyang leeg, kung saan naroon ang isang maliit na marka ng tahi. Isang alaala ng panahong siya ay isang elite intelligence officer, bago siya nagpanggap na isang asawang masunurin para sa isang undercover mission na tumagal ng 10 taon. Nay, Gu Yuan, ibibigay ko sa inyo ang utang na loob na hinihingi ninyo. Bulong niya sa hangin. Babayaran ko kayo ng isang kahihiyang hindi ninyo makakalimutan hanggang sa hukay. Dinampot niya ang kanyang lumang jacket at lumabas ng bodega. Hindi siya tumingin sa main house. Alam niya na sa susunod na pagkikita nila, hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa kanilang paanan. Sa ilalim ng balaban ng gabi, kung saan ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, ang figura ni Shenmo ay tila isang aninong, unti-unting naglalaho mula sa bakuran ng pamilya Gu. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Ang mga gwardiyang inilagay ni Gu Yuan ay abala sa pakikipagtawanan. Kampante sa pag-aakalang ang mahinang asawa ay natutulog na ng mahimbing sa madilim na bodega. Naglakad siya ng walang ingay. Ang bawat hakbang ay maingat na inilalapat sa damuhan upang hindi lumika ng anumang kaluskos. Nang marating niya ang isang abandonadong bodega sa dulo ng kalsada, isang itim na sasakyang militar ang naghihintay sa kanya. Isang lalaking nakauniporme ang mabilis na bumaba at sumaludo ng may matinding paggalang. Colonel Shen, nakahanda ng lahat sa safe house. Bulong ng sundalo. Tumango si Shenmo. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng pagtitimpi at lungkot, ay naging kasing tigas na ng marmol. Sa loob ng sasakyan, hinubad niya ang kanyang kupas na jacket at ang apron na tila ba naging kadena niya sa loob ng 10 taon. Hinubad niya ang pagkatao ng isang mapagtiis na asawa. Pagdating sa safe house, bumungad sa kanya ang amoy ng bakal, langis ng baril, at ang lamig ng aircon. Mga amoy na mas pamilyar sa kanya kaysa sa amoy ng bawang at pamaso sa kusina ni Nanay Ising. Sa gitna ng silid, nakasabit ang isang unipormeng militar na may mga medalya ng karangalan at ang ranggo ng isang colonel sa Intelligence Division. Dahan-dahan niyang isinuot ang bota. Ang bawat sintas na kanyang hinihigpitan ay tila nagbabalik ng lakas sa kanyang mga binti. Nang isuot niya ang coat, naramdaman niya ang bigat ng mga medalyang nakuha niya sa mga operasyong hindi kailanman malalaman ng publiko.
Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Ang nakatitig sa kanya ay ang Bong Hong-tep, ang Bong Hong-tep ng hukbo. Umupo siya sa harap ng mga high-tech na monitor. Isinuot niya ang headphones at pinatugtog ang mga huling recording mula sa mga bug na itinanim niya sa bawat sulok ng bahay ni Gu Yuan. Huwag kang mag-alala, Lin Chi. Narinig niya ang boses ni Gu Yuan, puno ng pagnanasa at kasakiman. Kapag natapos ang promosyon bukas, wala nang magiging sagabal. Ang mga dokumentong ibinigay sa akin ng mga dayuhang kontak ay sapat na upang maging pinakamakapangyarihang tao ako sa dibisyong ito. At si Shen mo? Isang aksidente lang sa kalsada ang kailangan para mawala siya ng tuluyan. Walang maghihinala. Naramdaman ni Shen mo ang lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang gulugod. Hindi dahil sa takot, kundi habol sa matinding pandidiri. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking inakala niyang may kaunting kabutihan pa sa puso, ay nagpaplano na pala ng kanyang kamatayan habang kinakain ang almusal na inihanda niya. Colonel, mayroon pa pong isa, sabi ng kanyang aide, sabay abot ng isang file. Natuklasan namin na ang perang ginamit ni Gu Yuan para suhulan ang mga opisyal ay galing sa pagbebenta ng lokasyon ng ating mga outpost sa Mindanao noong nakaraang taon. 12 sundalo ang namatay sa ambush na yon. Ang mga daliri ni Shen mo ay bumaon sa gilid ng mesa. Ang 12 sundalong yon ay mga tauhan niya. Mga batang sundalo na may mga pamilyang naghihintay sa kanila. Ipinagpalit sila ni Gu Yuan para sa isang ranggo at isang marangyang buhay kasama si Lin Chi. 12 buhay. Bulong ni Shen mo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang ikinukulong. 12 buhay ang kinitil mo para sa gintong bituin sa balikat mo, Gu Yuan. Bukas, titiyakin ko na ang bawat bituing iyon ay magiging pako sa iyong kabaong. Isang pulang ilaw ang kumislap sa screen. Isang emergency signal mula sa tracker na itinanim niya sa telpono ni Gu Yuan. Colonel, gumagalaw ang target. Papunta siya sa isang pribadong pantalan. Mukhang may huling transaksyon siyang gagawin bago ang seremonya bukas ng umaga. Tumayo si Shen mo. Kinuha ang kanyang tactical pistol at isinukbit ito sa kanyang bewang. Ang lamig ng bakal sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang tungkulin. Ihanda ang strike team, utos ni Shen mo. Ang kanyang boses ay kasing talas ng kidlat. Ngunit huwag ninyo silang huhulihin sa pantalan. Hayaan ninyo silang matapos. Gusto kong makuha ang lahat ng ebidensya. Madam, paano po ang kaligtasan ninyo? Sabi ni Gu Yuan ay may plano siyang iligpit kayo ngayong gabi. Mumiti si Shen mo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hayaan niyo siyang subukan. Gusto kong makita kung paano siya manginig kapag nalaman niyang ang asawang binalak niyang patayin ay ang siyang mismong maghuhukay ng kanyang libingan. Habang papabas ng safe house, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang text mula kay Gu Yuan. Siguraduhin mong malinis ang mga gamit ko bukas. Huwag kang magkakamaling magpakita sa auditorium, kundi malilintikan ka sa akin. Hindi sumagot si Shen mo. Sa halip, binura niya ang mensahe at itinapon ang SIM card sa sahig. Dinurog ito ng kanyang bota, gaya ng gagawin niya sa buhay ni Gu Yuan sa loob ng ilang oras. Sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier ng engrandeng bulwagan, ang halimuyak ng mamahaling wine at ang amoy ng litson ay tila lason sa lalamunan ni Shen mo. Hindi siya narito bilang asawa ng susunod na koronel. Narito siya, suot ang isang kupas na uniforme ng serbedora na sadyang pinasuot sa kanya ni Gu Yuan upang hiyain siya sa harap ng mga matataas na opisyal. Shen mo, punasan mo ang natapong alak sa lamesa ni General Santos. Bilisan mo, napakabagal mo talagang kumilos. Ang boses ni Gu Yuan ay puno ng pag-uutos, habang ang isang kamay niya ay nakapulupot sa bewang ni Lin Chi na nagdiningning sa kanyang pulang bestida. Lumapit si Shen mo, bitbit ang isang basang basahan. Ramdam niya ang mapanghusgang tingin ng mga panauhin.
Ang lamig ng aircon sa loob ng bulwagan ay bumaon sa kanyang manipis na suot. Ngunit ang init ng kahihiyan sa kanyang mga pisingi ay mas matindi. Habang nakayuko siya at napupunas, narinig niya ang hagikik ni Lynchy. "Honey, look at her." Mukha siyang basahang isinawsaw sa kanal, bulong ni Lynchy. Ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. "Baka akalain ng mga bisita mo, kumuha ka ng katulong mula sa palengke." "Hayaan mo siya, Lynchy. Diyan lang siya nababagay," sagot ni Gu Yuan sabay lagok ng kanyang alak. Sa isang iglap, sadyang tinabig ni Lynchy ang kanyang baso. Ang mapulang alak ay dumanak sa balikat ni Shen Mo, bumabakat sa kanyang puting polo at nanunuot sa kanyang balat. Ang malagkit at matamis na amoy ng ubas ay tila isang tatak ng kanyang pagiging alipin sa paningin nila. "Ay, sorry, my hand slipped," pang-uuyam ni Lynchy. "Pakidilaan na lang ang sahig para malinis. Baka madulas pa ang mga VIP." Hindi kumibo si Shen Mo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa refleksyon ni Gu Yuan sa baso ng alak. Sa bawat patak ng alak na bumabagsak sa sahig, isang impormasyon ang kanyang nasasagap. Ang maliit na mikroponong nakatago sa kanyang hikaw ay aktibo. Itinatala ang bawat bulong ni Gu Yuan sa isang dayuhang negosyante na nasa kabilang mesa tungkol sa bagong shipment ng mga armas. Matapos ang piging, sa gitna ng kadiliman ng isang eskinita sa likod ng hotel, naghihintay ang 3 lalaking nakaunipormeng panglaban. Sila ang mga sundalong tinalikuran ni Gu Yuan, ang mga nakaligtas sa madugong ambush sa Mindanao. Nang makita nila si Shen Mo na papalapit, sabay-sabay silang sumaludo, isang pagsaludo na puno ng katapatan at pag-asa. "Colonel Shen, nakuha na namin ang listahan ng mga bank account sa ibang bansa," ulat ng isa sa kanila. Ang amoy ng basang lupa at lumang papel ay humalo sa malamig na simoy ng gabi. "Mabuti," sagot ni Shen Mo. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging serbidora. "Ihanda ang lahat ng mga biyuda ng ating mga kasamahan. Gusto kong sila ang unang makakita sa pagbagsak ng halimaw na iyon." Hinawakan ni Shen Mo ang isang lumang litrato ng kanyang yumaong tatay. Ang kuryente ng paninindigan ay dumalay sa kanyang mga ugat. Ang oplan rosas na itim ay hindi lamang tungkol sa kanyang paghihigante. Ito ay tungkol sa dangal ng bawat sundalong ipinagpalit sa ginto. "Colonel, delikado ang gagawin niyo bukas. Sigurado ba kayong papasok kayo sa kuta nila ng mag-isa?" tanong ng kanyang aide. Ang pinakamabisang lason ay ang nakatago sa loob ng sarili mong tasa. Malamig na tugon ni Shen Mo. Nang makauwi sa bahay, sinalubong si Shen Mo ng isang marahas na paghila sa kanyang buhok. Kinaladkad siya ni Gu Yuan patungo sa gitna ng sala. Ang amoy ng alak at sigarilyo mula sa hininga ng lalaki ay nakasusuka. "Nasaan ang maliit na device na nakatago sa ilalim ng lamesa ko?" sigaw ni Gu Yuan habang itinutulak ang dulo ng kanyang tactical pistol sa noo ni Shen Mo. Ang malamig na bakal ay bumaon sa balat ng babae, isang nakamamatay na halik na maaring tumapos sa kanyang buhay sa isang kalabit lang ng gatilyo. Hindi ko po alam. Gu Yuan, naglilinis lang naman ako." Pag-arte ni Shen Mo, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang katawan ay tila nanliliit sa takot. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang pilipisan. "Huwag mo akong lokohin. Alam kong may nakikialam sa mga gamit ko," muling isinigaw ni Gu Yuan, habang mas lalong diniina ng baril. "Isang pagkakamali mo lang, Shen Mo. Ipapakain kita sa mga aso." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang mga daliri ni Shen Mo ay mabilis na gumalaw sa ilalim ng kanyang kupas na saya. Sa isang iglap, nailagay niya ang isang maliit na tracking chip sa loob ng bulsa ng pantalon ni Gu Yuan habang ang lalaki ay abala sa pagsigaw. "Maawa ka, Gu Yuan. Wala akong kinuha," hitbi niya, habang ninanamnam ang bawat sandali ng kamangmanga ng lalaki. Binaba ni Gu Yuan ang baril at marahas siyang itinulak sa sahig. "Umalis ka sa harap ko! Bukas, magiging ganap na akong koronel. At pagkatapos ng seremonya, sisiguraduhin kong wala ng bakas ng isang basura na tulad mo sa buhay ko."
Habang pinapanood ni Shenmo ang pag-akyat ni Gu Yuan sa itaas, ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng gabi. Ang hapdi sa kanyang no mula sa dulo ng baril ay naging isang matamis na paalala. Ama ka, Gu Yuan, Bulong ni Shenmo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bukas, mawawala na ang lahat ng bakas ng nakaraan. Ngunit hindi ako ang mawawala, kundi ikaw. Sa umagang ito, ang sikat ng araw ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa bintana ng maliit na bodega, nagpapakita ng bawat butil ng alikabok na lumulutang sa hangin. Ito na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang araw ng promosyon ni Gu Yuan bilang ganap na koronel. Maingat na inilatag ni Shenmo ang unipormeng pinaranghalan sa ibabaw ng lamesa. Ang amoy ng mainit na almirol at ang usok mula sa plansa ay bumabalot sa silid. Isang pamilyar na amoy ng kanyang pagkaalipin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning ang kanyang mga mata habang hinahawakan ang gintong agila sa balikat ng uniforme. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na gim. Isang dekorasyong tila isang ordinaryong accessory ng militar. Ngunit sa loob nito, nakatago ang isang microkamera na may direktang koneksyon sa satellite ng Central Intelligence. Sa bawat tahi na ginawa niya sa likod ng gim na iyon, tila ba naglalagay siya ng pako sa kabaong ng karera ni Gu Yuan. Perfecto, bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa bakal ng baril. Pumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Gu Yuan, nagniningning sa kanyang kakisigan. Kasunod si Lin Shi na halos mabulag ang sinuman sa dami ng alahas sa kanyang katawan. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Lin Shi ay mabilis na pumatay sa amoy ng almirol sa silid. Nakahanda na ba ang uniforme ko? Bulyaw ni Gu Yuan. Hindi man lang tiningnan ng asawa sa mga mata. Ayaw kong magmukhang basahan sa harap ng general. This is my moment, Shenmo. My ticket to the top. Nakahanda na, Gu Yuan, mahinahong sagot ni Shenmo. Lumapit siya at dahan-dahang isinuot ang uniforme sa asawa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa leeg nito habang inaayos ang kwelyo. Isinuot ko na rin ang espesyal na gim na ibinigay ng iyong mga kaibigan. Sabi nila, swerte raw ito sa mga taong may malaking ambisyon. Tumingin si Gu Yuan sa salamin. Hinahaplos ang kanyang sariling refleksyon ng may paghanga. Swerte talaga. Dahil pagkatapos ng araw na ito, hindi na kita kailangan. Lin Shi and I will move to the capital. At ikaw? Maiiwan ka rito sa putikan kung saan ka nararapat. Tumawa ng mapang-uri si Lin Shi. Honey, let's go. Baka malate pa tayo dahil sa pakikipag-usap sa babaeng ito. She's just a servant anyway. Bago sila lumabas, huminto si Gu Yuan at hinarap si Shenmo. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri. Tila ba nakakita siya ng isang maduming insekto? Marahas niyang tinabig ang kamay ni Shenmo na huling nag-aayos sa kanyang manggas. Huwag mo akong hahawakan ng maruming kamay mo, angel ni Gu Yuan. And remember, don't you dare show your face in the auditorium. Kung makita-kitang umaaligid doon, sisiguraduhin kong iyon na ang huling araw na makakahinga ka. Sumunod si Shenmo sa pintuan. Pinapanood ang pag-alis ng itim na sasakyan na naglalabas ng makapal na usok. Ang tunog ng makina ay dahan-dahang naglaho sa malayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng alikabok at usok. Nakatayo si Shenmo sa gitna ng daan. Ang kanyang anino ay mahaba at matikas sa ilalim ng tumitinding sikat ng araw. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa loob ng kanyang kupas na saya. This is Eagle Rose, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. The target is in the cage. I activate ang live feed ng pinhole camera. Simula ng broadcast sa lahat ng monitor sa auditorium sa oras na hawakan niya ang mikropono. Isang malamig na hangin ang humihip. Tinatangay ang huling amoy ng pabango ni Lin Shi. Sa sandaling iyon,
ang mahinang asawa ay tuluyan ng namatay. Ang muling nabuhay ay ang babaeng opisyal na ang tanging misyon ay ang ilibing ang pagtataksil sa ilalim ng bandila ng katotohanan. Naglakad siya pabalik sa bodega, hindi upang matulog, kundi upang isuot ang sarili niyang uniforme. Ang unipormeng nagtataglay ng mas mataas na ranggo kaysa sa lalaking kinalimutan na ang kanyang dangal. Ang malawak na auditorium ng kampo ay balot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang disiplina ng militar lamang ang makaliliha. Ang amoy ng floor wax ay humahalo sa lamig ng aircon, isang atmosperang formal at nakababahalang tila isang libing na binalot sa rangya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gu Yuan. Ang kanyang dibdib ay busog sa hangin ng kapalaluan habang ang mga ilaw ay nagniningning sa kanyang bagong uniforme. Sa gilid niya, si Lin Chi ay tila isang pulang rosas na pilit kumikinang sa gitna ng mga kulay abuhin at luntiang uniforme. Ang kanyang bawat ngiti ay puno ng pagmamalaki. Tila ba siya na ang reyna ng buong kuta? Sa labas ng malaking pintong kahoy, isang figura ang dahan-dahang lumalapit. Si Shen Mo, suot ang isang simpleng itim na bistidang abot hanggang tuhod. Isang damit na tila luma at walang saysay sa gitna ng mga mamahaling kasuotan ng mga panauhin. Ngunit ang kanyang bawat hakbang ay may bigat na hindi kayang pantayan ng kahit sinon general sa loob. Excuse me, ma'am. Bawal po ang mga sibilyan dito, lalo na ang mga walang imbitasyon. Harang ng isang batang sundalo sa pinto. Ang tingin nito ay puno ng panghahamak. Tila ba nakakita ng isang pulubi na naligaw sa isang palasyo? This is a high-level military ceremony. Baka nagkakamali kayo ng pinuntahan. Hindi ako nagkakamali, mahinahong sagot ni Shen Mo. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi katulad ng boses ng asawang laging humihingi ng tawad. Narito ako para sa aking asawa, si Gu Yuan. Tumawa ng mahina ang isa pang gwardiya. Ah, ikaw ba yung asawa ni Sir na laging nasa kusina? Pasensya na ma'am, pero ang sabi ni Sir Gu Yuan, huwag daw kayong papasukin dahil baka makasira lang kayo sa imahe niya. Security risk daw kayo. Naramdaman ni Shen Mo ang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ang huling labi ng awa para sa kanyang sarili. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na itim na pitaka mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang gintong card na may nakaukit na selyo ng Central Intelligence Office. Isang dokumentong mas mataas pa sa kapangyarihan ng kahit sinong naroon. Basahin mo ito ng mabuti, sundalo, utos ni Shen Mo. Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang patalim na dumaan sa leeg ng gwardiya. Nang makita ng sundalo ang card, tila nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang ranggong nakasulat doon. Agad siyang tumayo ng matuwid at sumaludo ng may matinding takot. Pasensya na po, Colonel. Hindi ko po alam. Tumabi ka. Maikling tugon ni Shen Mo. Bumukas ang malaking pinto. Ang lahat ng mata sa loob ng auditorium ay lumingon sa direksyon ng liwanag na pumasok mula sa labas. Nakita ni Gu Yuan ang anino ng isang babae at sa isang sandali, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Shen Mo na sumuway sa kanyang utos. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bulong ni Lin Chi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Gu Yuan, paalisin mo siya. Sinisira niya ang moment natin. Ngunit hindi nakagalaw si Gu Yuan. Pinanood niya kung paano naglakad si Shen Mo patungo sa gitna ng bulwagan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakiusap. Sa bawat hakbang ni Shen Mo, ang tunog ng kanyang gots na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa sentido ni Gu Yuan. Naupo si Shen Mo sa pinakahuling hilera, sa dilim kung saan hindi siya masyadong makikita ng mga tao. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatitig sa bawat galaw ni Gu Yuan sa entablado. Simula na ang seremonya, wika ng Master of Ceremonies. Tumayo si Gu Yuan sa harap ng mikropono. Ang kanyang mga kamay ay basa ng pawis. Sa bawat salita ng kanyang talumpati tungkol sa katapatan at sakripisyo, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Shenmo mula sa malayo. Ang gim na itinanim ni Shenmo sa kanyang uniforme ay nagsimulang uminit sa kanyang pakiramdam. Isang tahimik na babala na ang bawat kasinungalingang bibigkasin niya ay itinatala na ng buong mundo. I dedicate this promotion to the people who supported me. To those who stayed by my side in the dark, sabi ni Gu Yuan, habang nakatingin kay Lin Chi ng may pagsinta. Sa dilim, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Shenmo. Oo, Gu Yuan, bulong niya sa hangin. Nandito ako sa dilim, at handa na akong buksan ng ilaw para sa iyo. Ang hangin sa loob ng auditorium ay tila naging mas mabigat. Ang bawat panauhin ay walang kamalay-malay, na ang bawat segundo ay kabawasan sa kalayaan ng lalaking kanilang pinararangalan. Sa gitna ng kanyang talumpati, ang boses ni Gu Yuan ay puno ng mapagkunwaring damdamin. Ang uniporming ito ay simbolo ng aking katapatan sa bayan at sa mga taong tunay na nagmahal sa akin. Wika niya, habang tinitingnan si Lin Chi ng may pagmamalaki. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos ng lason sa pandinig ni Shenmo. Ngunit sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Gu Yuan na dapat ay magpapakita ng kanyang mga naging kontribusyon sa militar ay biglang kumurap. Ang puting liwanag nito ay napalitan ng isang madilim at malabong bidyo. Ang auditorium na kanina ay puno ng palakpakan ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng floor wax ay tila naging mas matapang, humahalo sa biglang panlalamig ng hangin. Sa screen, malinaw na nakita ang mukha ni Gu Yuan sa loob ng isang madilim na sasakyan. Hindi siya nag-iisa. Kaariba niya ang isang kilalang dayuhang espiya na matagal nang hinahanap ng bansa. Narinig ng lahat ang kanyang boses. Hindi ang boses ng isang bayani, kundi ang boses ng isang negosyante ng kamatayan. Huwag kang mag-alala, wika ni Gu Yuan sa video, habang tinatanggap ang isang makapal na sobre ng dolyar. Ang lokasyon ng mga outpost sa Mindanao ay ibibigay ko sa inyo sa oras na makuha ko ang aking promosyon bilang koronel. Ang mga sundalong iyon ay mga hadlang lamang sa aking pag-akyat. Ang mga muka ng mga general sa harapang hilera ay naging kasing pula ng dugo sa galit. Si Lin Chi, na kanina ay nagniningning sa kanyang pulang bestida, ay tila unti-unting nanunuyot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang mamahaling bag. Napaatras si Gu Yuan mula sa podium. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ang bawat lunok niya ay kasing pait ng apdo. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay sa mga tao. At sa huli, ang kanyang mga mata ay nanulas patungo sa dilim kung saan nakaupo si Shenmo. Hindi totoo yan! Fake news yan! Isang paninira! Sigaw ni Gu Yuan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ang kanyang kamay ay pilit na hinahawakan ang mikropono. Ngunit ang panginginig nito ay hindi na maitago. Dahan-dahang tumayo si Shenmo mula sa huling hilera. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa marble na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang sa katapusan ni Gu Yuan. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang kanyang presensya ay kasing bigat ng isang bundok. Ang katapatan ay hindi isang palamuti na isinusuot lamang sa harap ng kamera, Gu Yuan. Ang boses ni Shenmo ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay isang panata na isinusulat sa dugo ng mga taong tinalikuran mo. Naglakad si Shenmo patungo sa gitna ng pasilyo. Ang mga ilaw sa auditorium ay unti-unting bumukas na naglalantad sa kanyang mukha. Isang mukhang hindi na pag-aari ng isang asawang amoy sibuyas, kundi ng isang babaeng puno ng otoridad at hustisya. Shenmo! Anong ginagawa mo?
Ikaw ang may gawa nito, no? Sigaw ni Lin Chi habang tumatakbo patungo kay Gu Yuan. You're just a jealous wife. Sinisira mo ang karir ng asawa mo dahil sa inggit. Tumigil si Shen Mo sa harap ng entablado. Tiningnan niya si Lin Chi nang may matinding pait at awa. Ang karir na sinasabi mo, Lin Chi, ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng 12 sundalo. Ang kayamanang tinatamasa mo ngayon ay amoy ng nabubulok na danggal. Hinarap ni Shen Mo si Gu Yuan na ngayon ay basang-basa na ng pawis ang uniporme. Ang gim na itinanim ni Shen Mo sa kanyang balikat ay kumikislap sa ilalim ng mga spotlight. Tila isang matalas na mata ng katotohanan na hindi marunong pumikit. Tapos na ang palabas, Gu Yuan, bulong ni Shen Mo, sapat na lakas upang marinig ng lahat. Ang bawat sentimong tinanggap mo, ang bawat buhay na ipinagpalit mo, lahat yan ay may resibo. At ang resibo ngayon ay ang mismong dahilan kung bakit hindi ka na makakalabas sa silid na ito bilang isang malayang tao. Ang mga pinto ng auditorium ay marahas na bumukas. Pumasok ang isang pangkat ng mga Hien Bin Dakbiet. Ang kanilang mga bota ay lumika ng isang ritmo ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Gu Yuan ay nanatiling nakatitig kay Shen Mo. Na tila ngayon lamang niya nakilala ang babaeng kanyang minaliit sa loob ng 10 taon. Ang kanyang Vin Quang ay naging isang madilim na hukay, at ang babaeng binalak niyang ilibing ay ang siyang mismong nagtulak sa kanya sa kailaliman. Sa gitna ng kaguluhan, ang auditorium ay tila isang dagat na hinampas ng malalakas na alon. Ang mga pabulong na usapan ay naging mga hiyaw ng gulat at pandidiri. Nakatayo si Gu Yuan sa gitna ng entablado. Ang kanyang katawan ay tila isang tuod na unti-unting kinakain ng apoy. Ang pawis sa kanyang no ay humahalo sa amoy ng takot. Isang amoy na kasing anghit ng nabubulok na karne. Hindi maari ito, sigaw ni Gu Yuan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Isang paka na lang ito. Shen Mo, anong ginawa mo sa system? Dahan-dahang lumapit si Shen Mo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng katarungan. Ang tunog ng kanyang gots na sapatos sa marmol ay tila bawat pako na ibinabaon sa karera ni Gu Yuan. Nang marating niya ang harap ng bulto ng mga general, hindi siya yumuko. Sa halip, marahan niyang hinubad ang kanyang itim na coat, ang huling saplot ng kanyang pagpapanggap bilang isang mahinang asawa. Sa ilalim ng itim na tela, bumungad ang isang malinis at matikas na unipormeng militar na kulay asul-abo. Ang uniporme ng isang colonel mula sa Special Intelligence Division. Ang mga gintong medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Bawat isa ay simbolo ng mga misyong hinarap niya habang si Gu Yuan ay abala sa pangungurakot. Ang katahimikan sa auditorium ay naging mas malalim. Tila ba lahat ay nakalimutang huminga? Ang amoy ng almirol sa kanyang uniporme ay humalo sa lamig ng bakal ng mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib. Colonel Shen Mo, Special Intelligence Division, reporting for duty. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Agad na tumayo ang mga general at matataas na opisyal sa harapan. Isang sabay-sabay na pagsaludo ang sumalubong kay Shen Mo. Isang pagkilala sa kanyang tunay na ranggo at sa hirap na pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon na undercover mission. Colonel? Ang tanging na ibulalas ni Gu Yuan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ni Shen Mo. Paano? 10 taon tayong magkasama. 10 taon kang naging asawa ko. 10 taon akong naging asawa mo, Gu Yuan. Pero kahit isang beses, hindi mo tinanong kung sino talaga ako. Malamig na tugon ni Shen Mo habang nakatingin sa lalaking dati niyang minahal. Masyado kang abala sa pag-akyat sa tuktok na hindi mo napansing ang tanging dahilan kung bakit ka nakatayo roon ay dahil hinayaan kitang maniwala sa sarili mong kasinungalingan. Lumapit si Lin Chi
Ang kanyang muka ay puno ng luha at gulugulong buhok. You lied to us! You're a spy! Niloko mo ang pamilya namin! Tiningnan ni Shenmo si Linchi nang may matinding pait. Ang pamilyang sinasabi mo ay binuo sa pagtataksil sa bayan. Ang bawat sentimong ginastos nyo sa inyong karanyaan ay galing sa dugo ng aking mga tauhan. Hindi ako ang nagnakaw ng inyong dangal, Linchi. Kayo ang nagbenta nito sa pinakamababang halaga. Inilabas ni Shenmo ang isang pares ng posas mula sa kanyang tactical belt. Ang tunog ng naglalapat na bakal ay tila isang hatol na walang hanggan. Lumapit siya kay Gu Yuan at marahas na hinawakan ang mga kamay nito. Gu Yuan, sa ngalan ng Republika at ng bawat sundalong ipinagpalit mo, inaaresto kita sa kasong treason, corruption, at multiple homicide. Wika ni Shenmo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Naramdaman ni Gu Yuan ang lamig ng bakal sa kanyang mga pulso. Ang unipormeng pinarangalan niya kanina lamang ay tila naging isang kulungang sumasakal sa kanya. Ang mga tao sa auditorium na kanina ay pumapalakpak ay nagsimula ng magbuo at sumigaw ng mga salitang puno ng galit. Habang hinihila ng mga hiyenbin si Gu Yuan at Linchi palabas, huminto si Shenmo sa harap ng podium. Kinuha niya ang mikropono at hinarap ang lahat. Ang tunay na lakas ng isang sundalo ay hindi nasusukat sa gintong bituin sa kanyang balikat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan, kundi sa bigat ng kanyang panata sa bayan. Ngayong araw, ang Bong Hongtep ay hindi na magtatago sa kusina. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat salita niya ay tila isang awit ng tagumpay para sa lahat ng mga kababaihang minsan ng minaliit at itinabi. Sa gitna ng liwanag ng auditorium, nakatayo si Shenmo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng katarungan. Ang bawat hakbang palabas ng auditorium ay tila isang martsa ng kamatayan para kay Gu Yuan. Ang mga flash ng camera mula sa mga mamamahayag ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang nanginginig na katawan. Ang amoy ng pawis at ang lamig ng bakal sa kanyang mga pulso ay naging permanenteng tatak ng kanyang pagbagsak. Sa gilid, si Linchi ay pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling bestida ay napunit na sa kaguluhan at ang kanyang maskara ay humahalo sa kanyang mga luha, na lumilikha ng madidilim na guhit sa kanyang mukha. Wala na ang kislap ng mga alahas. Tanging ang abo ng kanyang pangarap ang natira. Ngunit sa gitna ng pasilyo, isang matandang babae ang humarang sa daan. Si Nanay Ising, bit-bit ang kanyang tungkod, ay nanginghinig hindi sa galit, kundi sa matinding takot. Nang makita niya si Shenmo na naglalakad ng may katungkulan, biglang lumambot ang kanyang tuhod at bumagsak siya sa sahig. Shenmo, anak! Hiyaw ni Nanay Ising habang pilit na inaabot ang laylayan ng uniporme ni Shenmo. Ang amoy ng langis na panuri at lumang damit ay muling bumalot sa paligid. Maawa ka sa amin! Kami ang nagpalaki sa'yo! Utang mo sa amin ang buhay mo! Huwag mong hayaang mabulok ang kaisa-isa kong anak sa kulungan. Tumigil si Shenmo. Tiningnan niya ang matandang babae na dati ay kinatatakutan niya. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay tila isang tuyong dahon na lamang na tinatangay ng hangin. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda sa kanyang bota. Nay, 10 taon akong naging alipin sa bahay niyo. Ang boses ni Shenmo ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. 10 taon kong tiniis ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat pagpapahiya niyo sa akin. Binayaran ko na ang utang na sinasabi niyo sa pamamagitan ng aking dugo at pawis. Ngayon, ang utang na dapat niyang bayaran ay sa batas at sa mga pamilya ng mga sundalong pinatay niya. Pero pamilya tayo, Shenmo. Nagkamali lang si Gu Yuan. Pagsusuma mo pa rin ng matanda, habang ang kanyang boses ay pumipiyok sa iyak. Ang pamilya ay hindi nagtataksil sa bayan, Nay. At ang pamilya ay hindi nagpaplano ng kamatayan ng sarili nilang asawa, dagdag ni Shenmo.
Tiningnan niya si Gu Yuan na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Alam niyo ba, Nay? Ang perang itinago ni Gu Yuan sa labas ng bansa, ang perang inaasahan ninyong magbibigay sa inyo ng marangyang buhay, ay wala na. Nag-angat ng tingin si Gu Yuan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Numiti ng bahagya si Shen Mo, isang niting puno ng pait. Inilipat ko na ang lahat ng iyon sa isang trust fund para sa mga anak at biyuda ng 12 sundalong namatay sa Mindanao. Wala kayong makukuha kahit 1 sentimo. Mamatay kayong mahirap, gaya ng paraan kung paano nyo ako itinuring noon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Gu Yuan at ang mahinang hitbi ni Lin Chi. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa pamamagitan ng kasamaan ay naglaho na parang bula. Kinuha ni Shen Mo ang tupi-tuping papel mula sa kanyang bulsa, ang kasunduan sa paghihiwalay na pilit na pinapirmahan sa kanya ni Gu Yuan sa bodega. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso na tila mga talulot ng rosas na nalalanta. Ayaw mo na akong maging asawa, di ba? Wika ni Shen Mo, habang isinasaboy ang mga piraso ng papel sa mukha ni Gu Yuan. Huwag kang mag-alala. Ang papel na ito ay wala ng saysay. Dahil sa mga susunod na taon, ang tanging kasunduan na panghahawakan mo ay iyong arrest warrant. Marahas na hinila ng mga hiyanbin si Gu Yuan at Lin Chi patungo sa naghihintay na sasakyang militar. Ang tunog ng pagsara ng pintong bakal ng sasakyan ay tila huling hantungan ng kanilang mga ambisyon. Naiwan si Shen Mo na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang anino ay matikas at hindi na nayuyukod. Ang amoy ng usok mula sa sasakyan ay dahan-dahang napalitan ng sariwang hangin na nagbumula sa labas. Hinarap niya ang kanyang mga tauhan. Tapos na ang misyon dito. Iligpit ang lahat ng ebidensya. May iba pa tayong kailangang gawin. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Shen Mo ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang katarungan ay hindi lamang isang parusa para sa mga masama. Ito rin ay isang lunas para sa mga sugatang puso. Ang loob ng silid hukuman ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin ay naging mabigat dahil sa bigat ng katarungan. Ang amoy ng lumang papel, tinta at ang lamig ng semento ay humahalo sa bawat paghinga ng mga naroon. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng korte, nakaupo si Gu Yuan sa likod ng mga rehas ng dock. Ang kanyang dating makinis na uniforme ay gusot-gusot na at wala na ang kinang ng mga gintong butones. Wala na ang koronel na kinatatakutan. Ang natira ay isang lalaking lugame. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng itim na bilog mula sa mga gabing walang tulog sa selda. Sa kabilang dako, si Lin Chi ay nakayuko. Ang kanyang maranyang buhay ay naglaho na parang usok matapos maglabas ng pampublikong pahayag ang kanyang pamilya na itinatakwil na siya upang isalba ang kanilang sariling hiya. Dahan-dahang tumayo si Shen Mo nang tawagin ang kanyang pangalan bilang pangunahing saksi. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa witness stand ay may dalang awtoridad na tila ba siya ang mismong batas na naglalakad. Ang kanyang uniforme ay nagnaningning sa ilalim ng mga ilaw. Bawat medalya sa kanyang dibdib ay tila mga mata ng katotohanan na nakatitig sa nagkasala. Colonel Shen Mo, maaari mo bang ilahad sa hukuman ang mga ebidensyang nakuha mo sa loob ng 10 taon? Tanong ng piskal. Tumingin si Shen Mo kay Gu Yuan. Isang tingin na wala ng galit, wala ng sakit, tanging malamig na katarungan lamang. Inilabas niya ang isang digital tablet at sinimulang ilahad ang mga dokumento, ang bawat transaksyon, ang bawat pagbebenta ng impormasyon, at ang bawat barya na tinanggap ni Gu Yuan mula sa mga kaaway ng bansa ay nakatala rito. Ang boses ni Shen Mo ay umalingaw-ngaw sa silid, malinaw at matatag.
Hindi lamang siya nagnakaw sa kaban ng bayan, ipinagpalit niya ang buhay ng 12 sundalo para sa kanyang sariling ambisyon. Inakala niya na ang isang asawang sa kusina lang ay hindi makakakita sa kanyang mga maruming gawain. Ngunit ang asawang yon ang siyang naging anino na nagbabantay sa bawat pagkakamali niya. Napahikpi ng malakas si Gu Yuan. Ang kanyang muka ay ibinaon sa kanyang mga kamay. Shenmo, please, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Shenmo. Para sa atin? Gu Yuan, ang atin na sinasabi mo ay namatay na noon gabing binalak mong ipaligpit ako matapos mamakuha ang iyong promosyon. Ang tanging kinabukasang natitira sa iyo ay ang 4 na sulok ng iyong selda. Nang ilabas ng hukom ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo at pantanggal ng lahat ng benepisyo at ranggo. Tila ba may isang malaking pasanin na nawala sa balikat ni Shenmo? Pinanood niyang hilahin ng mga gwardiya si Gu Yuan palabas. Ang lalaki ay nagmamakaawa, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa labas ng korte, sinalubong si Shenmo ng isang bata at matikas na lieutenant. Si Maria, isang dalagang sundalo na nagsisimula pa lamang sa serbisyo. Ma'am, maraming salamat po sa inyong ginawa, sabi ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Kayo po ang inspirasyon naming mga kabataang opisyal. Pinatunayan niyo pong hindi kami kailangang manatili sa anino ng sinuman. Hinawakan ni Shenmo ang balikat ng dalaga. Ang init ng araw ay nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang pakiramdam. Maria, tandaan mo ito. Ang uniformeng suot natin ay hindi lamang tela. Ito ay panata. Huwag mong hahayaang nakawin ng kahit sino ang iyong dangal, maging asawa mo man o nakatataas sa iyo. Inabot ni Shenmo ang kanyang sariling bonghong tepin, ang simbolo ng kanyang unit, at inilagay ito sa kwelyo ni Maria. Isang pagpasa ng sulo, isang hudyat na ang laban para sa katarungan ay hindi natatapos sa isang hatol ng korte. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Shenmo ang sariwang hangin na humahalik sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng bawang, wala na ang amoy ng takot. Ang natitira ay ang bango ng kalayaan at ang ningning ng isang bagong umaga. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagiiwan ng kulay ube at gintong guhit sa langit, na tila isang marangyang banig na inilatag para sa isang bagong simula. Nakatayo si Shenmo sa beranda ng kanyang bagong opisina sa Camp Aguinaldo. Ang amoy ng sariwang pintura at ang halimuyak ng mga bagong pitas na rosas sa kanyang mesa ay humahalo sa malinis na hangin ng hapon. Wala na ang amoy ng ginisang bawang na tila dumikit na sa kanyang balat sa loob ng 10 taon. Wala na ang malagkit na pakiramdam ng uling at dumi ng kusina. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang haplos ng malamig na hangin sa kanyang muka at ang bigat ng kanyang ranggo na tila nagbibigay sa kanya ng pakpak sa halip na tanikala. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang luma at sunog na piraso ng tela, ang dulo ng kanyang lumang apron na itinago niya bilang paalala. Gamit ang isang lighter, sinilaban niya ang dulo nito. Pinanood ni Shenmo ang maliit na apoy habang dahan-dahang nilalamon ng itim na abo ang simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ang bawat bahid ng mantika at mansa sa telang iyon ay mga luhang hindi niya itiniis. Mga gabing kinalimutan niya ang sariling pangalan para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Nang maging abo na ang lahat, hinayaan niyang tangayin ito ng hangin patungo sa dagat. Madam Colonel, nakahanda na po ang sasakyan patungo sa palasyo. Ulat ng kanyang aide-de-camp. Ang boses nito ay puno ng respeto. Isang respetong hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Gu Yuan. Inaantay na po kayo ng presidente para sa inyong formal na pagtanggap ng Distinguished Service Star. Salamat, Lieutenant. Susunod na ako. Maikling sagot ni Shenmo. Bago lumabas,
Tumingin muli si Shenmo sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may matalas na pangga, mga matang puno ng karunungan mula sa pait ng nakaraan, at isang tindig na hindi na muling mayuyukod. Hindi na siya ang aswang na itinago sa kusina. Siya na ang Bong Hongtep na napatunayang ang pinakamatinding sandata ay hindi ang baril, kundi ang pagtitimpi at talino ng isang babaeng marunong maghintay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya ang kumpas ng kanyang sariling mga bota sa sahig. Ang bawat tunog ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tatay noong bata pa siya. Ang tunay na katarungan, anak, ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang paghahanap sa iyong sariling liwanag matapos ang mahabang kadiliman. Ngayon, nahanap na niya ang liwanag na yon. At hinding-hindi na niya hahayaang muling mamatay ang ningas nito. Sumakay siya sa itim na sasakyang militar, at habang mabilis itong bumabaybay sa kalsada, iniwan niya ang anino ng nakaraan sa likuran. Ang bawat kanto, ang bawat ilaw ng lungsod, ay tila bumabate sa kanyang pagbabalik. Hindi na siya babalik sa pagiging anino. Ang mundo na ang titingala sa kanyang kaningningan. Malayo sa marangyang seremonya ni Shenmo, sa loob ng isang masikip at mabahong selda sa bilibid, nakaupo si Gu Yuan sa malamig na semento. Ang kanyang uniforme ay napalitan na ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang amoy ng pintura at rosas ay napalitan ng amoy ng kalawang at ihi. Araw-araw, naririnig niya ang mga pangungutya ng ibang preso. Mga taong dati ay nanginginig sa kanyang harap. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang pera. At higit sa lahat, wala na ang babaeng tanging tunay na nagbahal sa kanya, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Sa kabilang banda, si Lin Chi ay nagtatrabaho na ngayon sa isang malit na karinderya sa probinsya, naghuhugas ng mga maduduming pinggan para lamang may makain. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro hiyas, ay sugat-sugat na ngayon at amoy sibuyas. Ang amoy na dati ay kinasusuklaman niya kay Shenmo. Nang makita ni Gu Yuan ang mukha ni Shenmo sa isang lumang dayaryo na ginamit na pambalot ng tinapay, nagbiningning sa kanyang bagong ranggo. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Doon niya lamang napagtanto ang katotohanan. Itinapon niya ang isang brilyante para sa isang pirasong basag na salamin. Ngunit ang pagsisisi, gaya ng katarungan, ay dumarating lamang kapag ang pinto ay nakasara na. Nakangiti si Shenmo habang tinatanggap ang kanyang medalya sa harap ng bansa. Ang Bong Hongtep ay tuluyan ng namukadkad at ang bawat tinik nito ay naging korona ng kanyang tagumpay.